At para sa ating mga balita, China, sanib puwersa na sa mga Houthi at Luis Cardinal Tagle, bakit pwedeng maging susunod na Santo Papa? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Guilty ngayon ang China sa pagpapalala ng kaguluhan sa dalawang rehiyon, sa Red Sea at sa Ukraine. Magsimula tayo sa Red Sea. Alam nyo na siguro ang tungkol sa Houthis, ang grupong rebelde mula sa Yemen. Ginagawa nilang mainit ang Red Sea dahil araw-araw ang mga pag-atake ng kanilang mga missiles at drones sa mga barkong tumatawid sa dagat. Tinatarget nila ang iba't ibang klase ng barko, kahit mga barkong pangdigma ng Amerika. At lalong tumitindi ang mga pag-atake dahil nagbago na ng taktika ang mga Houthis. Mula sa mga walang direksyong pag-atake, lumipat na sila sa GPS-based targeting. Ginagamit na nila ang satellite imagery para puntiryahin ang mga barko. Pero paanong nagkaroon ng ganitong teknolohiya ang isang rebelding grupo? Ayon sa US State Department, yan ay dahil na rin sa China. Batay sa intelligence report, nagbibigay daw ang Beijing ng geospatial intelligence sa mga Houthis. Kumpirmado namin ang ulat na ang Changguang Satellite Technology Company Limited ay direktang nasa likod ng mga pag-atake ng mga teroristang Houthi ng Iran laban sa interes ng US. Ang kanilang mga kilos at ang patuloy na pagsuporta ng Beijing sa kanila, kahit pinag-usapan na namin ang tungkol dito, ay isa na namang patunay ng pagkakalat ng China ng hindi totoong pagsuporta nito sa kapayapaan. Direktang tinukoy ng Estados Unidos ang Chinese firm na Changguang Satellite Technology na konektado sa Chinese Army at nagbibigay ng real-time intelligence sa mga Houthis tulad ng bilis at direksyon ng mga barko, pati na rin ng heat signatures para matunton ang mga barko kahit gabi o masama ang panahon. Ang ganitong klase ng impormasyon ay karaniwang ginagamit ng mga military, pero ibinibigay din daw ito ng China sa mga Houthis na siyang itinuturing na dahilan ngayon kung bakit dumarami ang pag-atake ng mga Houthis sa mga barko ng Amerika. Ayon sa State Department, ang nasabing Chinese company ay nagpapadala daw ng mga pings sa mga Houthi tuwing may US warship na papalapit sa lugar. Kasama sa mga pings ay ang mga live bird's eye view ng mga barko at ang ruta na tinatakbo ng mga ito. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa mga Houthis ng lahat ng intelligence na kailangan nila at ginagamit nila ito para magpakawala ng mga armas na may mataas na accuracy level, kaya't napipilitan ang mga barkong pagdigma ng Amerika na dumepensa para sa kanilang sarili. Ano naman ang nakukuha ng China dito? Ang sagot, strategic disruption. Mahalaga ang Red Sea para sa mga Western countries dahil 40% ng kanilang kalakal ay dumadaan sa lugar na ito. May dalawang epekto ang pag-atake sa mga barko. Una, ang pagtaas ng premium sa security ng mga barko. At pangalawa ay ang pagkaantala ng mga kargamento dahil kailangan pang idaan sa ibang ruta ang mga ito. Sa madaling salita, kapag umatake ang mga Houthi sa mga barko, ang mga kanlurang bansa ang nagdudusa, pero ang China ang nakikinabang sa bandang huli. Ito ang mga nangyayari sa Red Sea. Pero ano naman ang nangyayari sa Ukraine? Ayon mismo sa Pangulo ng Ukraine, nagpapadala din daw ng armas ang China sa Russia at may ebidensya siya na nagpapatunay dito. Sa palagay ko, mahalagang impormasyon ito kahit hindi kaaya-ayang pakinggan. Sa wakas ay nakatanggap kami ng impormasyon na ang China ay nagsusuplay pala ng mga armas sa Russian Federation. At handa kaming talakayin ito ng detalyado. Sa ngayon, mayroon kaming impormasyon mula sa Security Service at Intelligence tungkol sa mga gunpowder at artillery. Ibinunyag ni Zelensky na nagbibigay ang China ng gunpowder at artillery sa Russia. At hindi lang yon. Ayon pa sa kanya, mayroon din daw mga mamamayang Chino na tumutulong sa paggawa ng mga armas sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Seryoso ang mga paratang ni Zelensky laban sa China, pero nanindigan ang Pangulo na mayroon siyang mga hawak na ebidensyang magpapatunay sa mga ito. Balak daw niyang isiwalat ang mga nasabing ebidensya sa susunod na linggo.
Itinanggi naman ito ng China at sinabing neutral lang sila at nakatuon lamang sa kapayapaan. Karaniwang mga sagot ng China sa tuwing masusukol sa kanilang masasamang plano. Kamakailan din ay may mga Chinese citizens na nahuli ng Ukrainian army na lumalaban sa panig ng Russia. Hindi pa malinaw kung sila'y mga volunteer o na-recruit, pero ayon sa Ukraine, marami pa daw mga Chino na nasa loob ng Russian military ranks. Higit pa rito, patuloy na nakasuporta din ang China sa Russia sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tinatawag na dual-use goods, mga bagay na pwedeng gamitin sa civilian at military purposes. Kabilang dito ang mga drone parts at microchips na ibinebenta ng China sa mahigit $300 million kada buwan sa Russia. Ginagamit ng Russia ang mga bahaging ito mula sa China sa paggawa nila ng kanilang mga armas. Sa madaling salita, nahuhubaran na ngayon ng maskara ang China. Ang mga bakas nito ay malinaw na makikita sa dalawang war zones, sa Red Sea at sa Ukraine. Hindi ito mga isolated na kaguluhan. Ito yung mga strategic aspect ng digmaan. Gumagamit ang China ng mga proxy, hindi mga bala o bomba, kundi mga microchip at signal mula sa himpapawid. Sa ibang balita, Luis Cardinal Tagle ng Pilipinas, bakit pwedeng maging susunod na Santo Papa? Ilang oras lamang matapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Pope Francis noong Lunes, nagsimula ng kumalat ang mga espekulasyon kung sino sa mga kardinal ang pinakamalamang na pumalit sa kanya. Halos 1.4 bilyon ang mga Katoliko sa buong mundo ang nabalot ng pagdadalamhati matapos kumpirmahin ng Vatican na pumanaw na nga ang may sakit na 88 anyos na Santo Papa matapos ang ilang linggong pakikipaglaban nito sa kanyang karamdaman. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa pamumuno ng simbahang Katoliko na ngayon ay kailangang magtalaga ng bagong pinunong pangrelihiyon nila. Ilan sa mga matataas na opisyal ng simbahan ang tinukoy bilang posibleng susunod na Santo Papa. Pero ayon sa mga bookmaker, dalawang kardinal ang may pinakamalapit na posibilidad, sina Pietro Parolin at Luis Antonio Tagle. Nakipag-ugnayan na ang media sa Vatican tungkol sa mga balitang ito. Ang Argentinian Pope na si Pope Francis ay namuno sa simbahang Katoliko sa loob ng 12 taon, sa isang panahon na puno ng mga pagsubok para sa simbahan. Kinaharap niya ang mga iskandalong sexual ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng mga pari sa iba't ibang panig ng mundo, at kinailangan din niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang na kulang daw ang kanyang aksyon para labanan ang malupit na diktadurang militar sa Argentina mula 1973 hanggang 1979. Ang pamumuno ni Pope Francis ay naging sanhiri ng pagkakabahabahagi ng pananaw sa simbahan. Kinilala siya ng marami bilang isang moderno at mapagparayang Santo Papa na minsan ay ikinagalit ng mas konserbatibong mga miyembro ng simbahan. Halimbawa, nagpakita siya ng mainit na pagtanggap sa mga miyembro ng LGBTQ kumpara sa mga nauna sa kanya. Sa katunayan, isang anti-LGBTQ na obispo sa Texas ang ipinatanggal niya. Pero may mga hangganan rin ang kanyang pagiging liberal. Naniniwala pa rin siya na ang homosekswalidad ay isang uri ng kasalanan at sinabing ang abortion ay parang pag-hire ng isang mamamatay tao. Ang magiging kapalit ni Pope Francis ay kailangan ding lumakad sa parehong masalimuot na landas at magsilbing balanse sa pagitan ng mga moderno at konserbatibong pananaw ng mga Katoliko at pag-isahin ang buong simbahan sa gitna ng bumababang bilang ng mga miyembro sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagpili ng susunod na Santo Papa ay isasagawa ng College of Cardinals, isang grupo ng matataas na opisyal ng simbahan. Gaganapin ito sa pamamagitan ng isang lihim na proseso na tinatawag na Papal Conclave sa loob mismo ng Sistine Chapel sa Vatican. Sa panahong ito, tuluyang ihihiwalay ang mga kardinal sa labas ng mundo. Susuriin ang lugar kung may mga espiya o spy devices at kukumpiskahin ang lahat ng mga cellphone. Habang nasa loob, mag-uusap at boboto ang mga kardinal. May mga pahinga rin para sa misa, panalangin, pagkain at pagtulog. Para manalo,
kailangang makuha ng isang kandidato ang 2/3 na bahagi ng mga boto. Kung hindi ito makamit sa loob ng 30 botohan, gagamit na lamang ng simpleng majority para pumili ng bagong papa. Pagkatapos ng bawat botohan, sinusunog ang mga balota. Nilalagyan ito ng kemikal para maging hudyat ng resulta. Itim na usok kung walang napili at puting usok kung may bagong papa na. Kapag may napili na, tatanungin ang kandidato kung tinatanggap ba niya ang posisyon. Kapag siya'y pumayag, isusuot niya ang puting kasuotan ng Santo Papa at ihaharap sa publiko sa harap ng St. Peter's Basilica. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay isa sa mga nangungunang kandidato para maging susunod na papa. Meron siyang odds na 3:1 ayon sa mga bookies, habang si Cardinal Pietro Parolin ay may odds na 4:1. Ang Polymarket, isang cryptocurrency-based prediction platform mula sa New York, ay nakaantabay na ngayon sa mga posibleng kandidato para sukatin ang kanilang tsansa na maging susunod na Santo Papa. Taliwas sa mga unang odds ng mga bookies, inilagay nila si Parolin sa 37% possibility, habang si Tagle ay nasa 32.8% ayon sa mga datos noong Lunes ng umaga. Dagdag pa ng Polymarket, malayo sa posibilidad sina Cardinal Peter Erdo na may 7.2% at si Cardinal Peter Turkson na may 5.9% lamang. Si Parolin, 70 anyos na Italyano, ay malapit na konfidante ni Pope Francis at nagsilbing Secretary of the State ng Vatican. Katulad ng kanyang mentor, siya ay itinuturing na isang moderate na pari. Bagamat may mga ulat na nagsasabing hindi siya kasing liberal ni Pope Francis, lalo na sa mga gender marriage issue. Noong 2015, nang magpasya ang Ireland na gawing legal ang same-sex marriage, inilarawan ni Parolin ang hakbang na ito bilang failure ng sangkatauhan. Si Parolin ay kabilang sa mga matataas na opisyal ng simbahan na nakipagkita kay US Vice President J.D. Vance noong Sabado, at pagkatapos ng pulong, sinabi ng Vatican na nagkaroon sila ng palitan ng mga opinyon. Si Tagle naman, 67 years old, ay isa sa mga pinakabatang kandidato para maging susunod na papa. Galing siya sa Pilipinas at posibleng maging kauna-unahang papa mula sa Timog Silangang Asya. Itinuturing siyang medyo liberal at naniniwala siya na masyadong mahigpit ang simbahang Katoliko sa issue ng divortion at same-sex relationship, pero kilala siya na tutol sa abortion. Matapos ang libing ni Pope Francis, maghahanda na ang mga miyembro ng College of Cardinals para sa mahirap na proseso ng pagpili ng susunod na pontifiko. Kapag nagsimula na ang conclave, inaasahan na magtitipon-tipon ang malalaking tao at mga mamamahayag mula sa buong mundo para hintayin ang mga usok na may kulay na magiging senyales kung may bago ng Santo Papa ang simbahang Katoliko. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.